ang anak na engineer na si Munching ay dapat lang makapag-asawa ng isang mayaman dahil may mataas itong katungkulan sa kumpanyang pinapasukan at top notcher pa sa board exam. Kaya gano'n na lamang ang galit at pagkabigla nito nang nalaman niyang si Corazon na kapitbahay niya ang naging kasintahan ng anak. Ayaw niya sa babaeng ito. Gagawa siya ng paraan upang mapaglayo ang dalawa. Kinausap ni Aling Osang ang anak. Ipinakakalas kay Corazon. Ngunit, Mama, si Corazon ang mahal ko. At mahal niya din ako. Mabait siya, masipag, magalang, at kilala niyo ang pamilya. Isa rin siyang kapita-pitagang guro. Bakit ayaw niyo sa kanya? Gusto ko'y mayaman ang mapangasawa mo. Kung si Corazon lang, hindi ako makapapayag. Pero, hindi. Mahirap sina Corazon, Mama. May lupa't bahay sila. May tindahan at may niyugan. Pero hindi rin sila mayaman. May tindahan at niyugan nga. 3 naman sila magkakapatid na maghahati-hati kung sakasakali. Baka maging sandalan lang ng pamilya niya pagdating ng araw. Higit pa kay Corazon, ang babaeng hinahangad ko para sa iyo, anak. Huwag mo sana akong bibiguin. Tumahimik na lang si Munching upang hindi na humaba pa ang pagtatalo ng mag-ina. Nag-iisa siyang anak at lumaki siyang masunurin. Mula noon, laging madalang na ang pagkikita nila Corazon. Tinanggap ni Munching ang malalaking project ng kumpanya sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Si Corazon naman ay naging abala rin sa pagtuturo, lalo na nang ma-promote ito bilang head teacher. Mahigit 2 taon ang mabilis na lumipas. Nakatanggap ng sulat si Aling Osang mula kay Munching. Ito pala ay may asawa at anak na sa Bacolod. Sabi sa isang bahagi ng sulat, Mama, napikot po ako ng solong anak ng boss ko. Nagpakasal po kami at ngayon ay 3 months old na ang baby girl namin at kamukha ninyo. Napakayaman po ng boss ko na ama ni Lani. Binilhan po kaming ng lupa at bahay na pinuno ng mamahaling kasakapan. May ipinagawa rin akong playhouse sa gilid ng bahay. Sana mabigyan ko kayo ng maraming apo, Mama. Kalakip nito ang 20,000 pesos para sa pagbabakasyon niyo ni Papa rito sa Bacolod. Aasahan ko po kayo sa linggo. Excited na tiniklop ni Aling Osang ang sulat. Martes pa lang ngayon, hindi ko na mahintay pa ang araw ng linggo. Sabik na sabi ni Aling Osang. Nang araw ring iyon ay bumiyahi ang mag-asawang ito mula sa Bohol patungong Bacolod. Nang sapitin nila ang tahanan ng anak sa gate, ay sinalubong sila ng katulong at napag-alamang wala roon si Munching. Nasa Davao kasama ang father-in-law at sa Sabado pa ng gabi ang dating. Miyerkules na noon, kaya nagpa siya ang mag-asawa na hintayin na lang ang anak
kaysa bumalik pa ng Bohol. Lumabas ng pinto si Lani, ang asawa ni Monching. Maganda ito, ngunit bakit hindi man lang nagmano sa kanila gayong gabi na ng maid kung sino sila? Ni hindi nga sila nginitian, formal itong nagsalita. Wala pa si Monching kung hihintayin nyo okay lang. At inutusan na katulong na ihatid ang dalawa sa tuluyan nito, ang playhouse sa gilid ng bahay. 3 araw na at 3 gabi na sinaaling Osang sa playhouse. Hinahatira ng pagkain ng katulong. Ngunit, minsan man ay hindi pa sila nakapasok sa loob ng malaking bahay. Hindi nga nila nakita o nakausap muli ang manugang na halatang malayo ang loob pa sa kanila. Sabado na ng tanghali, lumabas ang bahay si Lani kasama ang yaya na may kalong na bata. Agad ay lumapit si Aling Osang, sabik na niyakap at hinalikan ng apo. Paggalit na salita ni Lani, "Tama na, baka mangati ang bata." Sumakay ito sa kotse, kasama ang anak at ang yaya, at lumabas sila ng gate. Ang naiwang katulong ang nagsabing, pupunta si Lani sa bahay ng ina na di kalayuan doon. Tapos ay tutuloy sa airport upang salubungin ang ama at si Monching. Nakadama ng tuwa si Aling Osang. Naligo silang mag-asawa sa maliit na banyo sa gilid ng playhouse. Nagbihis at sabik na hinintay ang pagdating ng anak. Makakapasok na sila sa malaking bahay. Ang isip ni Aling Osang, makikita na niya ang loob nito. Ngunit, lumalalim na ang gabi. Wala pa rin si Monching. Pati na si Lani. Nakatulog na sila sa kakahintay. Linggo ng umaga, nagising si Aling Osang sa katok sa pinto. Sinabi ng maid na, maantala raw ang uwi ni Monching sa susunod na linggo pa dahil may panibagong project na namang sinisimulan. May inabot na 2,000 pesos kay Aling Osang ang maid. Ipinabibigay raw ni Lani para pamasahe pabalik ng Bohol. Iniisip ni Aling Osang ang mahal na anak. Bakit parang napakahirap yata niya itong makita? Halos 3 taon na itong nawalay sa kanya. Maligaya kaya ito sa piling ng maganda at mayamang asawa, ngunit pangit ang ugali. Kung si Corazon ang nakatuluyan ni Monching, ilang apo na kaya ngayon sa kanya yumayakap at naglalambing? Sising si Aling Osang. Siya ang naging dahilan kung kaya lumayo si Monching at nagtrabaho sa ibang lugar. Kailan kaya sila muling magkikita? Alam niyang hindi ito uuwi ng Bohol upang maiwasan si Corazon na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at umaasa. Kaya, kung hindi naging mata pobre si Aling Osang, sana'y nakita niyang higit ang halaga ng magandang ugali kaysa sa material na kayamanan. Kaya, ang aral na ito, huwag maging mata pobre. Hindi sa dami ng yaman nasusukat ang halaga ng isang tao. Hindi na mahalaga ang mabuting kalooban kaysa yaman.